Ang batas ay isang napakahalagang bahagi ng sistema sa pagpapatakbo ng isang bansa. Nagdudulot ito ng kapayapaan at kaayusan sa buong bansa at tumutulong sa pagdidisiplina sa mga tao. Kung ang isang bansa ay walang batas, magkakaroon ng kaguluhan at anarkiya. Nagpapanatili ang mga batas ng kapayapaan at tumutulong ito sa paglutas sa mga hindi pagkakaunawaan ng mga tao at iba pang espesyal na pangyayari. Kitang-kita natin ang halaga ng batas sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at hindi isang pagmamalabis sa sabihin ang batas ay isa sa pinakaimportanteng bahagi ng isang estado. Ito ay ang hanay ng mga panuntunan na nilikha na at ipinatupad ng mga makapangyarihang institusyon upang ayusin ang pag-uugali. Gayunpaman, umiiral ang panahon kung kailan ang batas ay mahigpit at tinaapi ang mga tao sa paggawa ng kung ano ang kanilang karapatan na gawin na kung saan ay tinanggal na ang kanilang sariling kalayaan, mga pribilehiyo at mga karapatan. Napakaraming halimbawa ng pag-aabuso ng batas sa mga libro at literatura. Isang halimbawa ay makikita sa Kabanata 26 ng El Filibusterismo, Pasquinades o ang mga paskin. Makikita natin sa kabanatang itong pumunta si Basilio sa ospital, ngunit nakita niya ang mga estudyanteng gumagala na parang walang sesyon. Ipinaalam sa kanya na may nakita mga revolusyonaryong poster sa akademya na nagsasangkot ng isang organisasyon ng mga mag-aaral. At ang gobyerno ay naglabas ng mga warrant of arrest para sa lahat ng miyembro at estudyante na lumuhok sa piking ng pansiterya. Pumunta si Basilio kay Makaraig upang humingi ng pautang. Ngunit, kalaunan ay naaresto si Basilio kasama na rin si Makaraig. Pero kahit nakakalungkot, hindi lang sa fiksyon makikita ang pang-aabuso ng mga batas sapagkat makikita din natin ito sa totoong buhay. Ika-21 ng Setyembre 1972 at pinirmahan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Proclamation No. 1081 at dahil dito, ang buong Republika ng Pilipinas sa ilalim ng batas militar. Dahil sa proklamasyon na ito, dahil sa isang taong may kapangyarihan kontrol ang gobyerno, nakaranas ng kahirapan at kawalan ng kalayaan ang mga mamamayan. Pero, hindi lang noon kundi hanggang ngayon, mayroon pa rin mga taong inaabuso ang batas para sa kanilang kapakanan. Panunuhol, pandaraya, pagsensura ng katotohanan, lahat ng ito nakikita pa rin natin sa ating kasalukuyan. Subalit, hindi lang pang-aabuso ang problema na hinaharap ng ating mga batas, sapagkat lipas na sa panahon at makaluma na rin ang iba sa mga ito, lalo na ang ating konstitusyon. At kahit mayroong mga tao nagpaparinig na gusto nila ng pagbabago at modernisasyon sa konstitusyon at sa mga batas na naririto, walang support ang mga kilos na ito. At hindi pinapakinggan ng mga may posisyon ng boses ng mamamayan. Kaya, paano ba natin ito masasolusyonan? Wala na bang pag-asa ang ating bansa? Malamang hindi. May pag-asa pa tayo at hindi pa huli ang lahat. Huwag tayong matakot na ipaglaban kung ano sa tingin natin ang tama. Hindi dapat natin hinahayaan na patahimikin ang mga makasariling pinuno ang ating boses at ang ating karapatan na ipaglaban ang ating kalayaan. At huwag na huwag tayong susuko dahil ang ating boses, ang ating opinyon, ang ating laban ay para sa kapakanan at kinabukasan ng ating bayan. Dapat tayo ay maglaban para sa karapatan natin at sa ating kalayaan. Huwag natin kailanman hayaang kontrolin ng mga diktador ang ating mga aksyon at lilisin ang ating kakayaang magsalita. Hindi tayo dapat umigil sa pakikipaglaban tungkol sa ating mga karapatan, pribilehiyo at kalayaan at hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa at sumuko. Kaya't huwag nating kalimutan ang ating kasaysayan bilang isang Pilipino. Dapat nating tandaan ang mga nangyari noon bago pa tayo pinanganak sa mundo. Kahit isipin natin hindi na ito maiugnay sa atin sa kasalukuyan, kailangan pa rin natin maging marunong at matalino. Paniguraduhin natin na ang kahirapan na naranasan ng ating mga ninuno at ang pang-aabuso ng kanilang pinagdaanan dahil sa mga batas na inabuso ng mga taong makasarili ay hindi na mauulit. At paniguraduhin natin na ang Pilipinas na kanilang ipinaglaban ay manatiling maunlad, mapalad at mapayapa.
kalimutan Kaya wag kalimutan, Huwag kalimutan dahil ang mga hindi natuto sa kasaysayan ay tiyak na uulitin na uulitin ito.